naranasan mo na bang makahalungkat ng lumang alkansya at makakita ng barya na kakaiba ang hugis? Yung hindi bilog, kundi parang bulaklak. Kung ikaw ay ipinanganak noong mga 70s or 80s, siguradong pamilyar ka dito. Pero sa mga mas bata, baka isipin ninyo na isa lang itong ordinaryong scrap metal. Huwag muna ninyo itong itapon. Alam nyo bang ang maliit na baryang ito ay isang time capsule? Hawak nito ang kwento ng isa sa pinaka-kontrobersyal at makulay na yugto ng ating kasaysayan. Kaya yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon ay bakit ganito ang hugis at material ng barya? Ayan, palaki natin ang larawan. Ayan ang ating unang larawan at ito naman ang ating ikalawang larawan. Ayan, simulan po natin sa kung bakit ganito ang hugis at kulay ng naturang barya na ito. Ayan, kung mapapansin natin, ang lumang barya na ito ay may tinatawag na scallop shape o yung may paalon-alon na edges o gilid na may 8 kanto. Hindi ito ginawa ng basta-basta lamang. Inilabas ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas simula noong 1975 bilang bahagi ng Ang Bagong Lipunan series. Ang seryeng ito ay inilunsad sa panahon ng martial law sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang alloy o metal na ginamit dito ay tinatawag na brass. Kaya mapapansin ninyo ang pagkadilaw o gold-like appearance nito. Bagamat habang tumatagal at naluluma, ito ay nangingitim o nagkakaroon ng tarnish o corrosion tulad ng makikita sa larawan dito. Ang pagpapalit ng disenyo at hugis mula sa mga naunang series ay sumisimbolo sa pagbabago na nais iparating ng gobyerno noon. Isang pagtatangka na baguhin ang imahe ng Pilipinas patungo sa isang bagong lipunan. Ngayon ay sino naman ang bayaning nasa harapan at ano ang kanyang papel sa kasaysayan? Ayan, makikita natin dito na may mukha na nakaukit sa isang bahagi ng baryang ito. Ayan. Yan ang kanyang oversight o harapan na bahagi kung saan ay makikita natin ang mukha ni Melchora Aquino, kung saan ay mas kilala po siya sa tawag na Tandang Sora. Ngayon ay bakit po siya inilagay dito? Si Tandang Sora ay tinaguri ang ina ng katipunan. Noong panahon ng revolusyon laban sa mga Kastila, kahit siya ay matanda na, buong puso niyang pinakain at ginamot po niya ang mga sugatang katiponyero. Ginamot niya at tinulungan niya. Ang paglalagay po sa kanya sa 5 centimos coin noong panahon ng Ang Bagong Lipunan ay hindi nagkataon lamang. Ito ay bahagi ng propaganda o kampanya ng gobyerno noon na buhayin ang diwa ng nasyonalismo at pagmamahal sa bayan. Ginamit ang mga imahe ng mga bayani para ipaalala sa mga Pilipino ang kahalagahan ng sakripisyo at pagkakaisa na siyang core message ng ideolohiya ng New Society. Makikita rin sa gilid ang nakaukit na Republika ng Pilipinas na nagpapatibay sa sovereignty ng ating bansa. Ano naman ang ibig sabihin ng mga simbolo sa likuran? Kung babaliktarin po natin ang lumang barya na ito or ang kanyang reverse side, bubungad sa atin ang tatak na Ang Bagong Lipunan. Ito ang slogan na naging bukambibig ng lahat noong dekada 70 or 70. Sa gitna makikita ang orihinal na seal o logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ginamit mula 1949 hanggang 1993.
Ang disenyo ng seal ay nagpapakita ng isang lalaki na nagtutulak ng malaking gulong o wheel. Ito ay sumisimbolo sa industriya, pagsisikap at pag-unlad ng ekonomiya. Ang date o taon na makikita sa ilalim ay halimbawa ay nasa 1981 o 1982 at ito ay nagpapakita kung kailan ito ginawa o minted. Malagang malaman na ang mga baryang ito ay naging demonetized na o nawalan na ang halaga bilang pambayad noong taong 1998. Ibig sabihin ang kasaysayang nakaukit dito ay opisyal nang naging bahagi ng nakaraan ng palitan ito ng Flora and Fauna series at mga sumunod pang barya pagkatapos ng EDSA Revolution. Ngayon, binebenta ni seller dito kay Carousel ang 11 na piraso or 21 pieces na 5 centimo ABL series old coins niya rito na ating nakikita sa kanyang larawan dito. Yan, binebenta niya ito sa halagang 40 pesos lamang. Ayan, 40 pesos, makukuha na natin ang 11 piraso ng kanyang 5 centimo old coins dito. Ngayon, ang masasabi ko naman dito ay ang 5 centimos ay ang na bagong lipunan coin ay higit pa sa pagiging simpleng barya. Ito po ay isang physical evidence ng pabago-bagong ihip ng politika at ekonomiya dito sa Pilipinas. Bagamat wala talaga itong monetary value at hindi natin ito maipambibili ng candy, ang halaga nito ay nasa kwentong kanyang bitbit. Paalala po ito ng panahon kung saan sinubukan ng mga bansa na hubugin ang isang bagong identidad. Isang identidad na nakaukit sa tanso na ngayon ay hawak na lang natin bilang alaala o koleksyon. At ayan, maraming salamat sa panonood mga kabarya. At hanggang dito na lamang tayo sa video na ito.